Ang Ebanghelyo ngayong Miyerkules, ika-22 ng Abril, ay nagmula kay San Juan, Kabanata 6, versikulo 35 hanggat 40. Sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ako, ngunit hindi pa rin kayo sumampalataya sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. Ako'y bumaba mula sa langit hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Ang lahat ng nakakakita sa anak at sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating Faith Food Reflection ay nagmula kay Brother Celton Sindo ng Hand of the Sower Catholic Community. Sustansya ng buhay. Ito raw ang hanap ng mga Pinoy pagdating sa pagkain. Dapat masarap, mura at marami, pero tila nakalimutan ang pinakamahalaga. Masustansya ba? Sa Ebanghelyo, ipinahayag ni Kristo, "Ako ang tinapay ng buhay." Sa aklat ng Exodo, naunawaan ng mga Hudyo na ipinangako sa kanila ng Diyos ang mana mula sa langit, upang tutusan sila sa kanilang paglalakbay patungo sa lupang pangako. Ang tinapay ang pangunahing sangkap ng buhay. Kung wala nito, hindi rin tayo mabubuhay sa mundo. Ngunit ano ang buhay? Malinaw na ibig sabihin ni Jesus ay higit pa sa pisikal na pag-iral lamang. Ang buhay na tinutukoy ni Jesus ay ang ugnayan natin sa Diyos, ang may akda at sustansya ng buhay. Ang totoong buhay ay isang relasyon sa buhay na Diyos. Isang relasyon ng pagtitiwala, pagmamahal, pagsunod, kapayapaan at kagalakan. Ito ang ginagawang posible ni Jesus para sa atin. Isang mapagmahal na relasyon sa Diyos na lumikha sa atin upang kapag dakay masuklian din ng pagmamahal na siya rin ang tanging pinagmulan. Maliban kay Jesus, walang sino man o anuman ang maaaring makapuno sa lahat ng ating pagkagutom at pagkauhaw dito sa mundo. Kontento na ba tayo sa pisikal na pag-iral lamang, o nagugutom ba tayo sa masaganang buhay na inaalok ni Jesus? Naitanong na ba natin sa ating sarili, kumakain ba ako para mabuhay? O nabubuhay lang ba ako para kumain? Manalangin tayo. Jesus, sa iyo nawa kami tunay na magutom at mauhaw. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.